Yo, kumusta mga ka-sir? So, ayan na naman ako guys. Meron akong pinuntahan na 8 hectares na farm lot siya mga lodi. So, ayan ay pinagbebenta. So, pinuntahan namin ni Mrs. At syempre, napagod ako niyan. So, uminom muna tayo ng buko mga lodi kasi napakainit ng panahon. So, ayan nga yung napakalawak yung farm mga guys. So, napakaganda dyan. Sarap magpalipad ng saranggola dito mga lodi. So yun na nga mga guys, kasama ko na naman si Kombi, yung aking motor mga guys. So napalaban na naman kami sa isang matindiyang trail. Ayan mga lodi kasi papuntang bundok yan. So buti na lang hindi maputik at sa panahon ngayon summer na. Kaya yung daanan dyan is tuyo na siya mga lodi. So ano talaga yan, lupa talaga siya na natuyo na. Pero kapag umuulan napakahirap na mapuntahan yan kasi maputik nga. So nataon naman na ngayong summer mainit at wala siyang putik. So ayan, libreng-libre kami ni Kombi na mapuntahan yan. So syempre sila misis, syempre nakakotse sila. So papunta sila doon sa farm kasama yung aming buyer guys. So titingnan kasi nung aming buyer yung farm na 8 hectares. So matatagpuan yan mga lodi dyan sa may Makati, Karanan, Pasakaw, Camarines Sur. So sa mga gusto pa na bilhin at tingnan yung farm na yan mga lodi, available pa po siya hanggang ngayon. So 350 per hectare. Ayan, per hectare yung lupa dyan mga lodi. So meron diyang ilog. So meron siyang water source at napakaraming tanim, mga buko, mga puno, saging at kung ano-ano pang mga prutas mga lodi. So ang ganda ng lugar niyan. So pasensya na sa video natin dahil talagang wala pa kasi tayong camera holder sa ating helmet kaya medyo mababa pa yung ating camera shot. So ayan na, dito muna ako sa may malilim mga lodi. So dyan muna natin si Kombi. So pupunta natin yung 8 hectares na farm lot mga lodi. So ang sarap niyan kasi medyo mainit kaya magpapapress ko muna tayo dyan sa farm lot mga lodi. So ayan nga, napakaganda ng lugar niyan mga lodi kung mapapansin nyo. Ayan so ang ganda nung lupa na pinagbebenta dyan. So murang-mura pa lang talaga sa mga gusto mag-invest at gustong bumili ng farm lot mga guys. So matatagpuan yan dito sa Makati, Karanan, Camarines Sur. So 8 hectares siya, 350 per hectare yung kabuuan niya, yung price. Ayan, so ayan si kuya mga lodi yung kasama namin. So ayan guys, papunta na tayo dun sa farm. So ayan na nga, si Mrs. yung naka-jacket na brown. So yung aming buyer. So papunta kami dun sa may farm na mismo yan. So umpisa dyan, ayan, umpisa dyan hanggang dun sa pinakataas na yon. So 8 hectares mga lodi yung farm lot niya. So ayan, ang ganda nga guys. So yan, kung mag-invest ka talaga ng farm lot, ayan, napakagandang lugar na pag-iinvesan. Yan kasi maraming source of water, meron siyang bukal, meron siyang ilog, may malapit na ilog dyan sa may farm na yan. So ayan guys, kung papansin nyo, yan ang ganda. So meron siyang kawayan, merong mga niyog at napakaraming uri ng tanim sa lugar na yan mga lodi. So yan, binisita ko siya, binisita namin kasama yung buyer ni Mrs. So ito yung mga ginagawa ko talaga. Yan, kapag free time ako at wala akong ginagawa, syempre sinasamahan ko si Mrs. sa kanyang ginagawa as a certified real estate agent with license. So ayan guys, yung kanyang work at syempre ako naman ay supportive sa kanyang mga ginagawa mga lodi. So ayan, ang ganda ng farm guys. So ayan si kuya yung caretaker guys. So nagpakuha ko ng buko guys kasi mainit na kasi at syempre yung mga kasama namin na pumunta sa taas at nag-tripping doon. So pagbaba nila meron na nakareading buko na iinumin guys kasi napakainit ng panahon na yan. Syempre uuhawin ka kapag pumunta ka ba naman sa ganyang lugar mga lodi. So yun, trinay namin yung isa kung okay ba, kung legit ba na malambot yan, kung buko ba talaga. So titikman namin yung kanyang sabaw at syempre yung kanyang laman guys. So tingnan ni kuya guys kung okay ba, kung buko ba talaga yan. So ayan na nga mga lodi. So yun, nakita namin medyo okay. So bukong-buko talaga yan. So syempre ako naman yung unang titikim at syempre iinom dahil uhaw na ako niyan sa mga oras na yun mga guys. So nagmotor ba naman ako kasama si Kombi. Syempre napakalayo at bundok talaga yung trail na ginawa namin. So yun uhaw na ako dyan mga lodi. So yun, panalo. Medyo matamis. Kasi dati nung pagpunta namin dyan, yan yung sa may pinakabungad. Doon sa may pinakataas, yung pinakabundok doon, kumuha kami doon ng buko. So ang tamis ng buko doon, yung sabaw ng buko doon sa may pinakataas ng bundok na yan. So dito sa may baba, medyo slight lang yung nakuha naming buko, medyo okay lang. Sakto lang din, tamang-tama. Pero iba pa rin yung buko yung nandun sa may taas guys, doon sa may bundok. Yan kasama dyan sa 8 hectares ng property na yan mga lodi. Pero okay pa rin yan kasi kahit nasa bungad lang yan, kung aakit pa kami doon sa pinakamataas, medyo mahirap naman So yun guys, pinakuha ko na kay kuya yung
buong rahog or buong buko lahat guys. So marami-rami yan mga lodi. So yun, tinulungan ko na si kuya dyan sa pagkuha ng mga buko mga lodi. So yun, bababa namin dyan sa may pinakababang yan para syempre ready na pagbaba nila misis at yung buyer nung farm na yan na tumingin mga lodi. So ready na at iinom na sila ng buko para syempre refresh. At ngayon ba namang summer na to, napakainit ng summer natin ngayon mga lodi. Ano? So yan, yung farm na yun mga lodi is 8 hectares, 350 yung price niya per hectare mga lodi. So yun, murang-mura na talaga yan sa mga gustong maghanap ng farm dito sa may Makadkaranan, Camarines or guys, so malapit lang din yan sa may dagat mga lodi. So yan na nga, titirahin na natin yung yung buko, baka tirahin pa ng iba. So syempre gutom na ako niyan kasi ba naman ang oras na yan is mag-12 na mga lodi. So nakakatanghalian talaga niyan. So yan, susubukan na natin kung okay ba. Ito na nga guys, so yun ang sarap ng subo ng searchard ninyo mga lodi. So yun sarap na sarap ako niyan. Siguro mga tatlong buko ako niyan mga lodi, at yung sabaw din naubos ko rin yung tatlong buko mga lodi. Ganyan ako ka uhaw na ng mga oras na yan mga lodi. So yan nga guys, ayan. So yan naman si kuya yung kasama namin. So nagbuko rin siya kasi nakamotor din siya. So, syempre inuhaw din siya sa pagmumotor mga lodi. So yung isa lang yung buko na ubos niya. So yan nga guys, yung farm lot guys. So napakalawak mga lodi. Sa mga gustong bumisita niyan, so pasok na pasok yung sasakyan. Ayan nga yung sasakyan nila misis mga lodi, kasama yung buyer guys. So ang sarap magpalipad ng saranggola dyan. Kung meron lang sana akong pera, binili ko na yung farm na yan mga lodi para meron tayong paliparan ng saranggola at napakaganda mga lodi. So yun, palis na nga sila misis guys. So yan, naiwan muna ako mga lodi kasi meron naman tayong motor mga lodi. So syempre, kukomboy na lang tayo sa kanila mga lodi. So yan na nga, tinitingnan ko pa yung lugar guys. Napakaganda talaga at ang lawak. So ang sarap magsaranggola talaga dyan. So yan nga, nung inabot na kami ng gabi mga lodi. So yan nga, kumain kami sa isang kainan dito sa may Pasakaw, Camarines or mga lodi. So ayan ang ganda ng kanilang setup at ang plato, ang ganda. So yan kawali talaga yung ginamit namin Kumain muna kami syempre dahil pagod na pagod kami niyan. Inabot kami ng gabi at syempre bumili na lang ako ng manok para sa mga bata, sa anak namin mga guys, para sa mga bata. So ayan, isang buo 250 guys. So napaka sarap niyan at malasa kasi napakaraming tanlat na nilagay sila guys. So malasa talaga yung manok na yan mga lodi, yung inihaw na manok mga guys. So yan para bago umuwi meron ng ulam sa bahay mga lodi, yung mga anak namin ni misis. At ayan, shoutout pala kay kuya. So maraming salamat. So yan, nagbayad muna tayo mga lodi para sa chicken natin. At syempre ayan ang sarap dyan. So yan mga lodi, maraming salamat. At syempre kita-kits tayo sa next video natin.